Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin at tayo po'y humingi ng tulong sa ating Panginoon sa mensaheng ito sapagkat ito po ay mensahe niya at napakahalaga po nito sapagkat dito ay pinapakita yung kung paano po natin ang tawag dito, how we reciprocate. Ibig sabihin, paano tayo gumaganti. O nakikita sa atin yung bilang mga anak niya, how do we handle our expenses and the giving, particularly sa gawain. Alright, sige. Tayo po'y manalangin, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Lord, salamat. Salamat po at meron kaming ganitong mensahe na papaalala na kami na ang katapatan sa iyo, Panginoon, ay nakikita hindi lang po sa salita, kung hindi sa gawa. Kaya nga, Panginoon, basbasan niyo ang mensaheng ito na nawa ay tumimo sa aming puso. At kung may tatamaan man, bato-bato sa langit, ang tamaan sana ang lahat, Panginoon. Sapagkat masakit, pero alam namin, Panginoon, na ito ang dahilan para niyo kami pagpalain. Patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan, tungtungan niyo lang po ang inyong lingkod. Wala akong galing dito. Kayo po ang mabuti sapagkat salita niyo po ito. Salamat na marami. All things we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ang ating pong pag-uusapan ay for the whole month. Dapat ito yung introduction, itong message na ito. Kaya lang nga po ako, we are scheduled out of town, no? Out of town kami, kaya hindi po ako nakapag-preach, no? And this is supposed to be the introductions. And then pinasa ko kay Brother Ernesto and through the Holy Spirit, he was able to present it, no? The concept of giving is not giving until it hurts. Ganoon naman talaga. For God so loved the world that He gave. Hindi lang basta give yun. Sa tatay, mabigat yun, masakit yun. Ibibigay mo yung anak mo sa mga taong hindi mo naman kakilala. Although, sa pananaw ng tao yun, ha? Hindi mo naman kaano-ano. At yung paang lumalapastangan sa'yo, He gave. He gave. Ibig sabihin, yung culture pala talaga natin, dapat pareho ng ama, which is sabi naman ni Pastor Boying, nakakaya ang tatay mo mapagbigay, ikaw yung madamot. Tama po ba? Kaya nga po, napakaganda ng mensaheng ito na very timely. Not only because we are having our bonus, but we having a difficulty sa ating financial need, especially sa ating church. No? Alam niyo po ba ang harabas natin? Bayad tayo. Kaya lang September pa. Hindi pa tayo bayad ng October. Pero sabihan ng Panginoon, may nagpapaluwal. What if? Wala nagpapaluwal. Tingnan natin itong verse na ito, maganda po ito. Proverbs 11 verse 24. Ang taong mapagbigay, ayong yumayaman. Ngunit naghihirap, ang tikom ng mga kamay. Wow! Pag hindi ka pa kinausap ng Panginoon yan, I don't know. Kaya nga ang tanong dyan, give until it hurts or wisely. Kung ikaw ang tatanungin, ang pagbibigay ba na masakit ay katalinuhan o kamangmangan? Pag-aaralan po natin yan. It will never be a unwise decision to give for God. Amen? Pastor, masyadong emphasize yan, no? Para yan doon sa mga hindi nagbibigay, ako nagbibigay. Tama? Yung mga taong nagbibigay, para lalo pang magbigay. Yung mga taong hindi nagbibigay, siya yung tamaan sana ng mensaheng ito. Tama? Yung laging may doubt. What if? What if? Sana sa isipin mo, what if magbibigay ka? Amaya, pag-aaralan po natin yun. Is it okay, marami tayong question na sasagutin ngayon. I will not give at least mga points, but it will be a Bible study style na maraming points. But you have to listen carefully. We have to take notes because the principle of giving will be discussed. And we will answer those items na laging binabanatan tayong mga particularly Baptist. Kasi we emphasize on tithes, we emphasize on giving,
Yung ibang mga kapatid nga natin, katakot-takot ang giving. Merong first fruit, merong, ano ba? Talungin natin si Papa. Marami siyang alam dyan, no? Meron pang, ang dami. Ang dami pong giving. So, is it still applicable sa atin? Yan ang mga sasagutin. At ito po yung binabanatan ni Soriano. Actually, kaya po ito yung nag-mark up sa akin. Kung kayo po yung papunta sa north, particularly pagkatapos po ng expressway, kung kayo punta doon, tumingin kayo sa gawing kanan, merong malaking signage doon. At I find out na ad pala ang may gawa noon ang dating daan. At ang nakalagay doon, ang Malakay 3:10 ba ay para sa ating mga Kristiyano? Is that for you? Kasi naniniwala sila na ito po'y phase out na kasi it's part of the law ni Moises. Kaya hindi na daw tayo part nito. Kaya nga sila, walang tithes. Pero grabe doon, ha? Grabe doon. Alright, so I don't want to deal on that kasi kanila po yon. But, that's the idea. Alright, yan po yung mga sasagutin natin ngayon. Yan po ba ay applicable pa rin sa atin ngayon bilang mga Gentiles? Yan ang mga pag-uusapan natin. Are you excited? Parang ako lang excited, kami lang, wala si Pastor Boying, kami lang ni Terry. Ang excited kasi nga po ito yung pagbibigay. Alright, so ang title ng ating pag-uusapan, para at least meron tayong title, ay The Elements of Giving, the Heart of Abundance, yung susi. So ang elements pala o yung mga bahagi ng pagbibigay o tinatawag natin na pagkakaloob ay ito pala ay senyales o ito po ay indikasyon na umaapaw na puso. Tignan mo nga ang mga puso, tignan mo nga kung lalaki ang puso. High blood yun. High blood yun, tama? Malaki ang puso. Sabi, maraming ugat na barado, kaya kailangan yung puso niya mag-pump, overwork, lumalaki siya. Alright, it's not that. It's more on the spiritual level. Alright, pag-aralan po natin yan, no? Pastor, bakit kaya ganun? Parang hirap na hirap akong magbigay. Parang tingin ko, pagka po nagbibigay, nakikita ko kayong dalawa ni Pastor Boyik na nagbimerienda kayo lagi sa lumihan. Parang pagka nagbibigay ako, Pastor, parang mas mayaman ka pa sa akin, paano ako magbibigay? Mali, di ba? Nakatingin sa amin. Hindi nakatingin sa Diyos. Tama ba ba? Bakit ako magbibigay, Lord? Wala naman ako. Anong sabi ni Pastor sa mensahe niya, Brother Ernesto? Yung mahirap, 2 kusing. Tama ba, Brother Ernesto? 2 kusing? 2 kusing lang. Magbibigay ako ng 2 kusing din. Pero kapatid, yung aling yun, walang ibang pera yun lang. Tama? Tama. Let's discuss this. Napaka-importante po dito. Ito po yung minsan tinitignan tayo ng Panginoon na baka ito yung kulang natin para tayo pagpalain. Tama? Bakit ba ang aking buhay hikaos? Una, baka ito yung reason bakit kahikahos. Tama? Alright, tuloy po natin. Wala na, ayaw na. Mabilis lang ito mga kapatid. Alright. Actually, when it comes to example, wala po tayong ibang pwedeng ihalulad kung hindi sa New Testament. Ito yung mga taong taga-Macedonia. Bigyan ko kayo ng background ng verse na ito. Ang Macedonian church ay mga churches na sa biyaya ng Panginoon, pinote up po ni Paul. Macedonian. Correct me if I'm wrong, ha? Not Paul. I don't know. I'll have to check on that. Ito po yung mga tao na kung saan talagang kanilang inaral yung gospel at talagang sila ay masigasig sa pamumuhay nito at dahil dyan, pinersecute sila. Diba? Nakaramdam na po ba kayo sa isang lugar na pagka ikaw ay Kristiyano at ang lahat ay hindi naman mo kakamanampalataya, isa ka sa mga second-class citizen, lahat ng benefits wala ka. Tama? Parang ayuda.
Pagka hindi mo kakampi yung nakaupo doon, kung sino man yung namumuno, wala kang ayuda. Tama? Kailangan humingi ka. Minsan humingi ka nga, hindi ka pa binibigyan ng, doon? Stab. Kasi nga, hindi ka kakampi. So imagine niyo, ito po yun. Itong mga taga-Macedonia, talagang dahil po pinipersecute sila, salat sila. Alam nyo, ang Kristyano po, pagka po talaga lumaban ng tama, ay talaga naman, ang sabi nila, maghihirap. Tama? Hindi yan magtitinda ng alak. Tama? Hindi yan, pagka nagpapautang yan, hindi yan magkapatubo. Talagang titignan natin, talagang mahirap. At ang mabigat daw, pinipersecute sila. Sabihin mo nga sa katay mo yung persecute. Ano ba yung pinipersecute sa Tagalog? Inuusig. Imagine mo, inuusig ka. Yung pagka ikaw ay natutulog sa bahay at pagkaroon ng nakawan, takatok sa bahay mo, nandiyan ka ba? Opo, kagigising ko lang. Sumama ka sa amin. May nakawan. Kasama ka ba doon? Natutulog nga po ako eh. Kagigising ko lang eh. Exactly the same. Yan. Ganyan po yung mga kinakasakupan. At during that time, kapatid, nagkaroon naman yung Jerusalem Church. Ito yung Mother Church. Kumbaga sa atin, MBC. Muntinlupa Bap. Ang problema naman, nagkaroon po sila ng pestilence. Alam niyo yung pestilence? Ang tawag sa pestilence? Salot. So, nung magkaroon ng salot, wala rin silang makain. Eh, siyempre, Mother Church eh. So, ginather ni Pablo. Sabi ni Pablo, Tito, punta kayo doon sa, punta kayo sa, tawag dito, sa mga Corinthian Church para humingi ng tulong. Ngayon, daanan nyo yung Macedonian Church. Eh, bago sila dumaan sa Macedonian, inuna nila yung Macedonian. Unang tumulong yung Macedonian Church. At ito po yung verse na yon. Kaya po binigyan siya ng rekomendasyon ni Pablo. Alright, hindi ko, iisa-isahin ko lang. Pamaya, tsaka ko na lang isa-summarize yung point natin dito. Pero gusto ko pong tignan nyo yung verse na yan. Aralin nyo sa bahay. 2 Corinthians 8 verse 1 to 15. Number 1, ito po yung nangyari nung nagkaroon po ng kagipitan ang mga taga-Macedonian. So hindi pala dahilan yung kahirapan para hindi magkakaloob sa iba. Hindi pala dahilan yung kahirapan para tumulong sa iba. Ang sabi diyan, the churches in Macedonia are an example of giving generously. Despite facing poverty and trials, they give. Kagabi, natuwa po ako sa inyo. Amen? Ang church natin, ang daming pinagdadaanan, tama? Crisis sa lupa. 'Di ba? Nagbayad tayo ng lupa. Hindi natin mabayaran ng ban. Ano pa? Ang ating giving, according kay Kuya CA, laging kulang, kapos. Aandap-andap. Hindi tayo makapagbayad sa manggagawa. Tama si Ate Rose. Si Brother Ronnie, kwentuhan lang lagi. Yung love gift ko, alam mo, kakwentuhan na lang natin si Brother Ronnie. Pero kahapon, bumuhos ang tulong. Tama? At nagulat ako doon. 'Di ba? Yung dating itinatago nyo, pinamimigay na. Kaya nga salamat at nandoon kami kahapon. Kung hindi, naku po, malilipat lang sa ibang kamay. Salamat at kami ni Brother Louie at kami ang nagsiselyo. Hindi mo napansin yun? Kaya nga po nilalagyan natin ng tape. At kung may butas, sabi ni Brother Chito, lagyan ng tape. Baka matokhang. Ay, baka DPWH. Sabi ni Brother Rizes, baka daw maburiki. Alam niyo yun? Sino hindi under means? Ibig sabihin, wala ka ng kakayahan eh. Ibinigay mo pa. Ang hirap po nun. Tama. Yung sobrang pag-aalala mo sa hinaharap, hindi mo maibigay yung pera mo ngayon kasi sobrang pag-aalala mo sa hinaharap. Dumaan ang bagyo, dumaan ang lindol, dumaan yung Bombay. Dumaan si Judith. Dumaan si Nauna.
Pero pinili mong magbigay. Praise the Lord. Nakaka-encourage. Para ako nanliit ako. Tama. Minsan ang problema natin, ano ang o-orderin sa Starbucks? Ano ang uulamin? Ano ang ipapagrab? Ano ang yung shopping cart? Add to cart. 11-11. Sila, ang gusto nila, ibibigay ko to para sa gawain. Amen po ba? Bakit? Kasi alam nung mga taga-Macedonia na ang pagbibigay ay hindi po burden but a privilege. Sa dami ng hirap sa inyo ng Panginoon, yung magbigay ka lang ng iyong kakayahan. Mamaya explain natin bakit ba kailangan magbigay ng ating kakayahan at more than ating kakayahan. Kasi tandaan natin, habang meron kang hawak, paano ka mabibigyan ng Panginoon? Amen? Hanggang, di ba, ang Pilipino, normal naman na tao, mahilig mag-hoard, tama? Sabi nga ni Riri, Dad, ilan ba ang paa mo? Kasi binibigay ko sa kanya eh. 2. Bakit ang dami mong sapatos? O sige, bigay ko yung isa. Siya na ngayon ang hoarder. Bakit? Pareho kami ng paan, Riri. Alam nyo, ang prinsipyo namin, habang binabawasan natin yung laman ng ating cabinet, meron tayong bagong opportunity na pagkalooban ng Panginoon na bibigyan tayo ulit. Mas bago. Yung mga plastic, tapon nyo na yan. Ang Tupperware pala, nape-phase out. Nape-phase out. Bakit? Wala na ako nababalita ang Tupperware. Ano? Tama. Natalo na ng disposable. Okay. Verse 5. Kailangan natin ng kailangan ang tawag dito, ang tawag doon, inductive Bible study tayo. Verse 5. Kasi magagalit yung ating mga Baptist pag hindi tayo ng inductive. Sa verse 5 naman, they gave themselves to the Lord and to do the ministry. Bago sila nagbigay, ibinigay muna nila ang puso nila sa Panginoon. Alright, to give you an illustration, napakaganda po nito. Sino po sa inyo nakasakay na ng eroplano? Sarap ay yabang. O sige, wag na, nakakaya naman yung hindi pa. Wag kayo mag-alala, merong rapture. The best way to fly. Tama? Alright. So pagka kayo sumakay sa eroplano, bago mag-take off yung eroplano, di ba? Merong pong stewardess na lalagay dun sa aisle. Tama? At magkukwento siya ng mga bagay for safety. Tama? At ang sabi niya, pagka daw ang barko ay lumanding, meron niyang tinatawag natin na, ang tawag doon, yung sa ilalim, floater sa ilalim. Ayan. At ang pinakahuli niyang babanggitin doon, meron siyang kulay dilaw na ang tawag po doon, oxygen mask. Tama? Na kasi ang eroplano po, naka-vacuum yan para kasi mataas ang pressure para wag kang hikain, no? Binabacuum nila yan, kinukontrol nila yung pressure, no? Sa taas po ng eroplano. So, ibig sabihin, magkakaroon po ng sudden drop of pressure dun sa loob ng eroplano, mahirapan kang huminga. Kaya meron silang tinatawag na temporary breathing apparatus. Ang tawag dyan, oxygen mask. Yung igagano nila, tapos lalaglag. Tama? Ano yung kanilang number 1 instructions? If you are a parent carrying a children or a PWD, di ba, put your mask first before you put it to others. Ang linaw nun. Put your mask first because you put it to others. Bakit? Kasi baka nag-devacuum na yung eroplano at hindi ka pa naglalagay, na ilagay mo sa, ikaw hindi makahinga, ikaw ang unang magkukulaps. Tama? Itong Macedonian na ito, no? Una nilang isinuko ang buhay nila sa Panginoon, kaya kung anumang meron sila, madali na. Alam nyo, bago tayo magkaloob sa iba, alam nyo, naintindihan ko yung bakit yung iba hindi nagkakaloob. Bakit? Kasi hindi sila fully satisfied, hindi sila fully sold out sa Panginoon, kaya hindi nila maibigay kung anong meron sila. Alam nyo ba, ang sabi po ng survey, yung iniingat-ingatan mong bahay,
Pagkalipas sa 100 taon, malamang na hindi na ikaw ang nakatira dyan. Tama? Patay ka na eh. Tama? At yung perang inipon mo sa bangko, pagkalipas po ng 100 taon, malamang wala na yan, hindi na sa'yo yan. Pastor, buhay pa nga ako, wala na yan eh. Yung pang patay ako. Tama? At yung iniingat-ingatan mong sasakyan, motor, alahas, pagkalipas ng 100 taon, hindi na sa iyo yan. Tama? Kay tambunting na yan. Tambunting. Ang tawag doon na Lord of the Ring na yan. Tambunting. Ano ba yung mga sanlaan natin? At yung lupa na pinag-iipunan mo ngayon, kapatid, yan ang madadala mo doon sa kabilang lupa. 'Di ba? Kasi kukuha ng lupa yung pastor. Tapos itatapon doon sa'yo. May madadala ka rin. Pero malamang yung lupang yan, kapatid, hindi na nakapangalan sa'yo yan. Pagkalipas ng 100 years. Yung pangarap mo, pangarap pa rin yun hanggat hindi inaalaw ng Panginoon na mangyari sa'yo. And the heart of our Master is with the poor. Amen? Sa mga mahihirap. At doon sa mga taong hindi kayang tumulong. Grabe, no? Alam nyo, doon sa nagbigay, kinentuhan ni Brother Ernesto, sino ang pinangaral ng Panginoon? Yung mayaman o yung mahirap? Yung mahirap. Kasi tinodo niya na. Yung mayaman, kumuha lang ng barya. Napansin niyo, wala pong Baptist na ang kanila pong giving basket ay lata. Kasi may ingay. Mahuhuli natin na si Pastor Boying pala, puro barya ang binibigay. Amen? They give themselves first. Alam niyo, hindi niyo may bibigay ito hanggat hindi niyo sinusuko ang buhay niyo sa Panginoon. 7, 6 and 7. Noong araw, ang damot namin. Ewan ko nakita ko ito, ewan ko kung hindi naman ito namanan ng tatay ko. Yung lola namin, si Chang, huwag kang pupunta doon ng tanghalian. Tabla ka. Tama? Tama ma, di ba? Pag-iimbita yun, kumain na. Yun ang number 1. Pupunta ka sa bahay, dapat kumain ka na. Tama? Meron dyan isa, ang layo, pinanggalingan. Galing pa ng probinsya. Lumabas na lang, kumain sa labas. Ganun talaga. Nasa puso yan. Titus was sent to encourage the Corinthians to complete their... Kumbaga parang si Tito, Titus, siya yung nagko-collect ng mga tulong para sa ating mother church, sa kanilang mother church, which is Jerusalem Church. Alright. Tapos pagdating naman doon sa verse 9, nagbigay ng example, bakit hindi kayo magbibigay? Ang Panginoong Hesus nga, binigay niya rin na lahat. So walang dahilan para hindi magbibigay. Hindi ko na masyadong emphasize yan, sinabi ko na kanina yan. Tama? And then, ito point. The Corinthians are encouraged to finish the collections they started. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon, hindi tayo pwedeng ningas-kugon lang. Sa simula lang tayo magaling. Naalala nyo yung harabas? Nung hindi pa kayo nakakasakay ng harabas, lahat gusto nyo magbigay. Tama? Nung nakasakay na kayo ng harabas, anong sinasabi nyo? Ang sakit. Ang tulin. Laging lagpas yung expressway. Baka kaya hindi nagbibigay. Paano? Malulupit yung navigator sa harap. Nagpe-prayer pala. Kaya lumalagpas. Kapatid, hindi pwedeng ningas-kugon. We should always do what we started. Amen? Tapusin na natin yan. Sa last February, tama ba, Cruz?
2 years more. O, 2.5 na. So, February, 2 years more. 2 taon na lang, kapatid. Napagtyagaan nyo nga ako eh. Amen. Kaya natin yan. Alright. So, always do what you started. Huwag kang sa simula lang. Ang tawag namin dyan nung araw, intro boys. Puro intro lang. Sa simula lang. Tuloy-tuloy. Gisingin mo yung katabi mo. Sa simula lang. Sa simula lang ako tulog. Mamaya naghihilik na ako. You finish what you started. Tama. Kapatid, ito lang ang prinsipyo. Gusto nyo bang yung mga nagbibigay lang ang pagpapalain? Kayo hindi. Tama ba? Pasinin nyo, balansyado ang Diyos eh. Kasi you lose the verse. Giving is based on what one has, not on the one he doesn't have. So, ganun ka-equal ang Panginoon. Kaya nga minsan, alam ko minsan, ito po, hindi ko naman kino-comment kayo. Pagka Pasko, minsan may nag-aabot sa akin. Alam ko itong mga taong to mas nangangailangan kesa sa akin. Gusto kong ibalik. Kasi bakit? Mong gipitin ng Diyos. I dare you. Sasagutin natin yung mga tanong nyo. At baka tanong nyo kaya hindi kayo nagbibigay. Pagka nanonood kayo ng mga YouTube, baka ito yung sagot doon sa mga tanong nyo. The goal is equality and balance. Not to burden one and relieve another. Hindi naman ito para lang yung ibang may kakayahan ay makapagbigay. Hindi. Balansyado, lahat pwedeng magbigay. Wala naman requirements tama? Nung ating pong pinutap yung harabas, hindi namin kayo pinilit na ito ang ibibigay nyo, tama? O ikaw ito bibigay mo ikaw mayaman ka ito Wala. Kung ano ang desires ng iyong puso. Amen? Para walang pilitan. Amen? Amen po ba? Amen. Parang ako na lang. Alright. Ito yung premise. Pastor, bakit ba natin kailangan ibigay lahat yan? Total, ang Diyos naman, di kailangan ng pera Tama? Siya nga ang nagbibigay Tama? Nakarinig kayo ng ganon? Bibigyan mo ang Diyos, mas mayaman pa sa'yo Insulto naman sa Diyos yan. Kailan pa naging insulto sa Diyos yung pagbibigay? Inutos niya mismo yun. Tama? Inutos niya mismo yung kapatid Okay, at sabi po ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and everything in it. Lahat daw ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ay nandiyan dyan. Kapatid, ano ibig sabihin? Lahat pala ng sirkulasyon ng kayamanan ay sa Kanya yan. Amen? Ginagamit man sa madumihan, ginagamit man sa mabutihan, sa Kanya yan. Tama? Kaya nga, huwag mong i-hold sa sarili mo. Kasi ang prinsipyo ng Diyos, umiikot ang kabuhayan dapat. Amen? Sa dami ng binigay niya sa'yo, ang ganda ng analogy ni Pastor Boyeng last week Di ba ilan niya yung hininga mo? At kung bibili ka ng oxygen, 3,000 plus, ilan yung niya? Ilan yung estimate niya? Ang dami nun. Million oxygen ang binibigay sa inyo ng Panginoon yearly. Amen? Ihangin pa lang yun, namuna ng 1 billion sa iyo ang Panginoon. Samantalang ikaw magbigay, parang 200 lang yearly. Parang Luzon Convention lang. Yearly lang tayo magbigay. Ang sabi ng Bible, Pastor, hindi ako nakatira sa earth. Titira na ako sa Mars. Para malibre ako sa tithes. Ang sabi ng Bible, tingnan nyo, Deuteronomy 10 verse 14. Deuteronomy 10 verse 14. To the Lord your God belongs the heavens and the highest heavens, the earth and everything
Wala kang taka sa Panginoon, pag-aari niya ang lahat. Kaya nga pagka kinuha niya, gusto niya, ibigay mo. Kasi kanya yan. Amen? Tuloy natin. The history of giving. Para ma-solve natin yung problema nila. Pastor, ito po ba inutos lang kay Moises? Ito ba inutos lang kay Moses sa isulat sa Ten Commandments? Pastor, saan ba nagsimula yan? Okay. Anyone, sa tingin nyo, saan nagsimula ang giving? Sa Bible, ha? Cain at Abel, very good. Saan? Okay, very good. May mga nagbabasa talaga sa inyo, ha? Dito natin na-prove na ang Panginoon pala ay Lucano. Diba? Ang gusto niya, kambing. Papaitan. Ayaw niya ng mga gulay. Tama ba, Rose? Kasi ayaw niya yung gift ni Cain. Ayaw niya yung alay ni Cain. Alam niyo, itong dalawang to, wala naman nagturo ito magkaloob eh. I believe yes, tiruan siya ni Adan. Kasi nga po, tandaan natin, ito yan, sabi po sa Genesis 4 verse 3, in the course of time, Cain, siyempre English eh, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. So, sino kayo nagturo sa kanila? I believe tatay nila si Adan. Tama? So, talagang nagsimula yan from the beginning, from Adam. It's from God. Kasi, sino ang nagbigay ng Panginoon kay Eva? Ang God. Tama? Sino ang naglagay sa kanya dun sa Garden of Eden? Oh, nakita niyo yung sequence? Saan nagsimula ang giving sa Bible? Kay Eva, kay Abel ba at kay Cain? No, it's from God. Amen? Di ba? Alright. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. So makikita mo, during that time, ang Panginoon, keto diet talaga. All meat. Low carb. Kasi all meat fats pa, di ba? The Lord looked with favor on Abel and his offering. Bakit? Okay, ang sabi ng mga theologians, bakit daw hindi tinanggap si Cain? Of course, it's an issue of heart. Tama? Kasi nagbibigay siya, pero wala naman sa puso niya, hindi mahalaga yon. Yung alay po yung alay ni Cain ay galing sa ground. Itandaan natin, sinumpa ng Panginoon yung ground. Right? Kaya nga hindi niya matanggap. Pero that's lang naman, wala namang hindi naman yan para maligtas kayo. But just pantahan na lang ng mga teologya. Pag binasa mo yung ang tawag doon, mga commentaries. Alright. Tuloy natin. So, the issues of Cain not favoring by God against Abel na favor ng Panginoon, it's because of the heart issue. Kasi pagkatapos doon, nagselos siya, sabi sa Jude, pinatay niya yung kanyang kapatid. Imagine, selos siya na. The element of giving, it's abundance from heart. The best. Alright. Tuloy pa natin. Sa paulit. Si Abraham and Melchizedek. Naalala niyo po, no, nung time na si Lot ay kinidnap. Tama ba? Kinidnap siya. So, ang ginawa ni Abraham, ni-rescue niya si Lot. Tapos, ang daming mga kings ang nag-joint force. Parang yung rallying sinasabi ni nanay kagabi. Nag-joint force. Nilusob ni Abraham yung nag-kidnap kay Lot at na-rescue niya. And after that, ang dami nilang loot. Ano yung loot? Yung mga nakuha nila during the war. No? So, ang ginawa niya, nag-alay siya kay Melchizedek. Ang sabi ng mga theologians, si Melchizedek daw is a classic example of God. So, hindi totoo yung sinabi nila na it's tithes and offering is from the law. No. Tama? Tagal na yan.
Wala pang tao sa mundo, mayroon na nagkakaloob sa Panginoon. Amen? Kasi yung anghel pala nag-aalay na sa Panginoon eh. Kasi ang particular sila dito sa Numbers, 10%. 10%. Alam nyo, yung number na yun, yun yung nag-i-equalize. Sabi mo nag-i-equalize. Nagpapantay-pantay sa ating lahat. Bakit? Ba't nagpapantay-pantay sa ating lahat? And by the way, dalawa yan, tithes and... tithes pa lang yon. Okay, sino po sa inyo may bank account? Di ba madalas tayo nabubudol? Bigay mo sa akin yung bank account mo, lalagyan ko yan ng... Papadalaan kita ng... Di ba? O GCash na lang. Bigay mo sa akin yung GCash number mo at papadalaan kita ng GCash. Di ba kaya tayo nabubudol? Ang sagot natin, wala naman akong GCash eh. Wala naman akong bank account eh. Yun yung tithes. Bank account pa lang yun. Wala pa dun yung pa lang yung lalagyan ng Panginoon. Yung offering, that is where we are being blessed. Alright, tuloy natin. Why became a law for Israelites? Bakit? Bakit naging batas ito? Agreeable kami na talagang ang tithes and offering ay verse. Kasi meron sa Bible eh. Leviticus 27 verse 30 to 32. The tithe of everything, lahat daw ng tinatanggap. Bakit? Kasi nga, kailangan magbigay yung mga Israelites, kasi sa lahi nila, di ba, merong 12 tribes. Lahat pwedeng kumita lahat yun. Pwede magtanim, pwede maghanap buhay. Pero merong isang tribe na wala pong pinagkakitaan. Ano yon? Tribe of? Hello? Ano pong tribe yung hindi pwedeng kumita? Levites. Gutom yun. Kaya nga po, economic support for the priest ang tithes na yon. Pero kung titignan mo, ekonomiya yon para sa ekonomiya ng mga priest. Pero balance. Lahat ng tao pare-parehas. Kasi iba ang kita mo, iba ang kita niya. Iba ang pera mo, iba ang pera niya. Kung may 10% at least, pare-parehas kayo. Equal. Tama? Pastor, sa law, 10%. Pero, hindi ka naman Hudyo eh. Bakit? Si Abraham, di ba? During that time, hindi pa established ang due. Binanggit niya yung 10% kay Melchizedek. Hindi ko nabanggit. Alright. So, it's an element of heart. Alright. So, ngayon sagutin natin. So, what are the elements of giving? Ano ba talaga yung elements ng giving? Dito pa lang tayo may points. Ano ba yung mga element of giving? Bakit pa natin hindi kayang ibigay? Ngayon, pagka nagbibigay ka, ito naman ng dulot. Actually, diniscuss na ni Pastor Boying. But I'll just put an emphasis on it. Number one, when we give, we should be cheerful out from the heart. Alam nyo minsan, pagka po tayo nagbibigay, nakasamba ko lang muka. Kaya nga dapat yung katanan, giving things, heart, give thanks to the Holy One. Give thanks. Jesus Christ, His Son. Kapatid, numbang ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nakamangot. Hindi po. Cheerful heart. And it is commanded by God. God loves a cheerful giver. Kaya nga, pagka nagkakalob kayo, huwag kayong sumbat ng sumbat para lang kay pastor to. Ipanglolo mo lang ito ng mga women. May mga nagtatampo ba, bakit sila lang ba ang may kakayahang maglomi? Hindi man lang kami sinasama. Sumama kasi kayo sa gawain para nakakatikim kayo ng lomi. Tsaka genuine Batangas yun. Talaga lang, kasarap eh. It's a form of worship. Kapag pala ikaw ay nagkakaloob at ikaw ay nagbibigay ng maluwalhati, kapatid, you are worshiping God. Lord, alam ko, hindi mo kailangan to, pero alam ko na pinagpapala mo ako, mas sinawala ito. Pero alam ko na mas lalo mo akong pagpapalain pagka meron ito. Salamat po.
At Panginoon, kinuha ko po yan dun sa iyong kabutihan. Anyway, kung tutusin natin, lahat naman ng nasa iyo, galing din sa Panginoon yan eh, tama? Ano bang kailangan niya? Nasa iyo ah. Giving is an act of worship. Ang sabi yan po ng First Chronicles chapter 29 verse 14. Lista nyo na lang po yan. Pagka nanood kayo itong video. Worship. Kanina yung cheerfulness, 2 Corinthians 9:7. Sinusugan pa ni Pablo. Sa 3, it's because of love. They say that you cannot give. You can receive without loving. But you cannot give without, love without giving. Like that. You cannot love without giving. Amen. Kaya nga, ramnam sa love ko siya. Alam nyo, mahalin nyo na yan. Kasi tumatanda na. Tama? Mahalin nyo na yan. I thank the Lord for those parents, no? Na nakakatanggap ng pagmamahal sa kanilang anak. Amen? Tsaka kayo magbibigay ng flower. Tsaka kayo magbibigay ng mga tinapay. Tsaka kayo magbibigay ng kandila. Kung kailangan niya yun, sige. Tsaka pa kayo ang mabigat dito, naghahanda pa pagka-birthday ng nanay niya. Tatay niya. Patay na. Pero nung buhay ba, na-treat mo ba yan kung saan? O laging ikaw ang nangihingi? Alam nyo, ito po based sa experience ko to. Ang mga magulang pala, mababaw lang kaligayahan. Ang nanay ko, pagbigyan mo lang siya ng lupa doon, huwag mo lang awayin siya sa pagtatanim niya, okay na yun. Grabe ngayon, no? So, sobrang galing niyang magtanim. Yung hagda namin, akala mo, the hanging garden of Babylon. Minsan umuulan basang-basa yung legs ko kasi yung mga alaman ba. Wala ka magagawa love mo Tama, di ba? Alright, because of your faith, giving demonstrates our trust in God's provision. Ibig sabihin, bakit? Kapag ka nagbibigay ka, alam mo, nabibigyan ka rin ng Panginoon. Amen? At yung binigay mo, hindi yun mauubos. Papalitan ng Panginoon yan. Makailang ulit. Anong pangako? Siksik, liglig, umaapaw. Ang premise ko, i-share ko sa inyo at hindi ko po talaga ito, hindi ko binitawan ito. Simula nung magsimula ako sa gawain, you cannot outgive God. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng talunin sa pagbibigay ang Diyos. Amen? Kasi hanggat humihinga ka, utang mo pa rin sa Diyos yan Amen ba? Hanggat nandito ka sa lupa, utang na loob mo pa rin sa Diyos yan. Sabi nga ni nanay kanina, yung mga kilala niyo doon, patay na siya, buhay pa. Amen? Salamat sa Panginoon. Maiisip niyo yan. Kaya nga minsan masarap pumunta sa mga patay Kasi bakit? Nalalaman nila doon, di ba? Kesa naman ikaw yung pupunta doon, ikaw naman nakahiga doon. Tama? Okay na ikaw pupunta kaysa ikaw pinupuntahan. Amen? Kaya nga ngayon pa lang magpakape ka na. Kailan ka pa magpapakape? Yung mga gusto magpasopas dyan. Mga youth, thank you very much. Young Pro, thank you very much. Hindi nyo pinababayaan yung ating mga youth. Young Pro, thank you. Binigyan nyo kami nung... Hindi ko pa nabubuksan hanggang ngayon. Ano ba yon? Ginagamit ko sa ulo. Sa paa pala yun. Hindi ko lang nga malaman kung nasaan. Diba? Thank you very much. Women, thank you very much for your support. Ang nagbabalot, ang pinapawisan, nakakatikim ng hotdog. Amen?
Hindi cheap yung hotdog natin, ha? Yun yung cancer causing, eh. I mean, sa pastor, ha? Kapatid, kasi ayoko kayo madala doon sa mga maling doktrina, eh. Ito po yung basic. Wag na natin itong gamitin, kasi alam nyo, kaya akala nila, nung mga, nilagay pa nila doon yung mga billboards na yun, kasi akala nila, mahihikayat na yung mga tao na walang tight sa inyo. Oo nga. Pero grabe ang bigayan doon. Birthday ni Pangulo, birthday ng lahat, inihahanda. Alright, tuloy natin. Alright. Is tithes applicable for us Christian now? Yan ang mga tanong. Para pwede nyo magamit ang mga verse na ito. Pastor, wala na po tayo sa law. Okay, pinaprove na natin yun na hindi naman talaga law ang pinagmulan yan. It started from God. Alright. Alright. Ang tanong, ito. Did Jesus teach this? Meron po ba kayong mababasa sa Bible na tiruan ng Panginoon ang mga Kristiyano na magbigay ng ikapo? Okay, sagot. Malakay. Hindi po malakay. Gusto ko makita nyo sa New Testament verse. Sa mga men ko, men, meron ba sa Bible na New Testament na tinuturuan ng Panginoong Hesus ng mga pagtatights ang mga Kristiyano o mga New Testament saints? Okay, bigyan ko kayo ng clue. Yes. Saang verse? Sabi ni Rose, Macedonian. Wala pa ang Panginoon sa Macedonian. It was Paul. Wala pa. Yung sa salita mismo ng Panginoon lumabas. Verse. Luke 6. Matthew po, 23:23. Mali, give unto Caesar what's... Hindi. Ang context po niya, nagagalit siya doon sa mga saserdote. Ang sabi niyang ganyan, nagbibigay kayo ng inyong ikapo. Nagbibigay kayo ng mga alay sa templo. Nagbibigay kayo ng lahat. Pero hindi kayo tumutulong sa mahirap. Hindi po nagagalit ang Panginoon doon sa tithes. Okay sa kanya yan. Kasi it's food for the temple. Ang ikinagagalit niya, yung mga hindi tumutulong sa... So sabihin, during that time na nabubuhay ang Panginoon, ang kanyang ministry ay mga Hudyo. Ibig sabihin, yan ay naka-in place na sa puso ng mga Israelites. Kaya hindi mo na kailangan ituro. Bigyan mo na lang ng emphasis. Okay? Ang Panginoon na sasalita niyan, Matthew 23:23. Malinaw? Ang sabi nga nung Bible, isang preacher, "Entiendes?" Si. Muy bien. Tama ba ako si muy bien? Mabuti, di ba? Alright. Did the apostles teach it? Nako, mas mahirap magturo ang mga apostol. Kaya sabi nila, doon na lang tayo sa New Testament. Kasi walang tithes. Doon na lang tayo sa simbahan na walang tithes. Dito lang tayo sa Lekbi, may tithes. Did the apostles teach it? Yes or no? Sino nagsabi ng yes? Sino nagsabi ng no? Sino nagsabi na hindi siya magsasabi? Basta anong mangyari? Alam niyo, mabigat po sa apostles. Kasi pag tinignan niyo po yung Acts, di ba? They sell everything and put it on the apostles' feet. Binenta nila daw ang lahat at inilagay nila lahat. Anong ibig sabihin? Mas mahigpit yung disipulo. Apostles pala. Baka ito yung sikreto, bakit ka laging kapos? Tama. Amen po ba?
Hindi ako nagsabi niyan, Bible Ayoko nang banggitin yung mga nagkakasala tayo pagka hindi tayo nagkakaloob. Given na yun, alam na natin yun, tama? Pero alam lang natin na ito ay nasa Bible lahat. Ito pa maganda. Did fall requires it for us Gentiles? Nirequired niya ba tayo bilang mga Gentiles? Alam niyo na yung sagot eh. Yes! Siya nga yung pinag-aralan natin, di ba? Ini-encourage niya pa yung mga tao na tulungan yung Jerusalem Church. Tapos ang sabi niya, God loves a cheerful giver. Mas mabigat yung kay Pablo. Hanggat masaya ka, magbigay ka. Amen? Magbigay ka hanggat gusto mo. Sino mabuti dyan? Si Jesus. Si Jesus, magbigay ka lang ng tithes. Tulungan mo yung mahirap. Okay na. Pero, ipoprovide mo sa tithes yung pangangailangan ng iglesia. Ano ba yung pangangailangan ng iglesia? Mission. Ano ba? Operation. Amen? Ano pa? Maintenance. Nandun church natin. Upo ka ng upo eh. Kain ka ng kain dito eh. Tama? Nakikinig ka, libre. Manood ka ng sine ngayon, 500. Tapos tulog ka pa ng tulog pagka may preaching. Nagagalit pa si pastor pagka pinapawisan ka, kailangan may bintador ka. Tapos pagka-offering na, amen. Pass muna. Amen. Amen po ba? Pagka church, gusto mo libre. Pati zero, gusto mo libre. Gagalit pa kay Lolit. Bakit wala akong kopya? Nagbigay ka ba? Parang utang na loob pa ni Sister Lolit. Yung bigyan ka ng kopya. Kapatid, magso-soul winning ako. Magtuturo ako ha. Nasaan yung tuklasin? Bakit walang tuklasin? Nagbibigay ka bang pambilin tuklasin? Alam niyo po ba, ibunyag ko na yung sikreto ni Pastor Boying. Alam niyo po ba, ang tuklasin may bayad. Habang kumakapal yung tuklasin dyan, mamamahal. Sino ang nagbabayad? Si Pastor Boying. Amen. Tapos hindi nyo malang mapamarienda yung pastor na yon. Tama. Lahat ng pangangailangan, Pastor Boying. Lalo na pag may mga susunduin, ihahatid. May problema kayo, Pastor Boying. Sabi ko nga, Pastor, ikaw na talaga ang pastor. Ano mo sagot sa akin? Ayoko, wala akong pang-abono. He deserve it. Whatever. Sabi ko, minsan, okay na ako eh. He deserve it. Okay, may kwento. Let me end this with this story. Merong tatlong magkakaibigan. Mahal naman nila yung amo nila. At ang sabi nung meron pong usap-usapan sa probinsya natin. Dahil sa hirap ng ating amo, merong bubuksan na malaking restaurant doon sa bayan. Narinig ko, pinag-uusapan ng mag-asawa, yung babaeng amo natin, hindi sila makakapunta. Sikat na sikat. The best tosilog in town. Naawa yung magkaibigan. Birthday pa naman ng bossing. Sinakripisyo niya na hindi siya mag-celebrate ng birthday. Yung simpleng tosilog, hindi niya matitikman. Bigyan na lang kaya natin siya.
Sabi nung manok, ako lang bahala sa itlog. Sabi nung karabaw, ako lang bahala sa gatas. Huwag niyo na ako itatapa. Sabi ng baboy, you just give what you can, but I will give my life for him. Para meron siyang tosino. Amen po ba? Are you doing this because napipilitan lang? Conclusion. Giving is not just about money. The Lord do not need our money. Amen? It is about our hearts. Okay, don't get me wrong. Minsan, ang Diyos, minsan humihiling ka ng pera, hindi ka binibigyan. Minsan ginagamit yung tao, di ba? Hindi ka binibigyan. You have to check. Check your heart. Why? Baka may purpose ang Panginoon. Giving is not just about money. It's about our hearts. Tama naman. When we give, we are acknowledging God's sovereignty and trusting in His provision. So pagka pala tayo nagbibigay, ang ating objective ay alam natin na makapangyarihan ng Diyos. Na kung ano man yung ibibigay niya, baliwala ito. It's not about Him, but it's because of us. So let's give with cheerful hearts, knowing that God loves a cheerful giver. Ganun ba tayo? Tayo ba yung baboy? Tayo ba yung manok? O tayo ba yung kalabaw? Kalabaw, manok, o baboy? First time, parang excited akong sabihan niyo ako ng baboy. Let's stand and let's close our eyes and let's pray. Lord, salamat sapagkat merong ganitong mensahe na tinuturungan po kaming magkaloob. Lord, sabi mamaya sa verse, hamunin ka namin at sukat buksan nyo ang durungawan ng langit. Bakit? Sa aming napag-aralan, ikaw naman talaga ang pwedeng magkaloob nito. Kaya nga, Panginoon, alam namin, sa iyong kabutihan, kakayanin namin ito. Lord, palakasin mo ang pananampalataya namin para lalo kaming magkaloob. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.